Dasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari. Sara Duterte dahil sumanib talaga. Umampi siya dito kay Vice President Sara Duterte. Indirectly inamin niya na ang daming kamalian ng administrasyong Marcos ngayon, mga kababayan. Okay, mga magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon, mga kababayan. At ito ngayon ay April 16, 2025. At ito, pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Ako! Amy Marcos, mga kababayan, hulog sa patibong ni Vice President Sara Duterte. Yan yung patibong tuloy, sorry. Yan yung pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Kasi kahapon na may in-upload na tayong video patungkol dito sa pag-endorso ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, kay Amy Marcos. Kasi nga nung nakarang buwan, sinabi na ni Vice President Sara na ayaw na niyang mag-endorse or mag-endorso ng kahit sinong politiko. Di ba? Yet ngayon, na-shock yung karamihan sa atin, bakit nag-endorso si Vice President Sara Duterte dito kay Amy Marcos? Okay? Kaya ito, patuloy nating i-analyze ito, mga kababayan. Bakit ganito ang galawan ni Vice President Sara Duterte? Okay? Kaya nga, sa isang video, nung in-upload ko kagabi, sinabi na natin na unpredictable talaga itong si Sara. Meron talaga itong kanyang sariling plano na hindi natin mapipredict katulad ng ama niya. Okay? So, ito talaga parang mga masters of art of war talaga tong dalawang to, mga kababayan. Okay? And, kung mabasa nyo na yung librong Art of War, yan, maganda po yan. Recommended ko yan. Magagamit nyo yan kahit saan, kahit anong mga sitwasyon. Kaya ito, analyze natin dito, mga kababayan, kasi meron tayong mga nakikitang patuloy itong pag-analyze natin kasi parang meron tayong nakikita mga applications ng mga lessons from the art of war dito sa ginagawa ni Sara Duterte, mga kababayan. Okay? Pero bago natin umpisahan yan, again, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi may papakita tayong video dito, mga kababayan, na kung saan isa ito sa mga puntos na pag-uusapan natin dito. Okay? Ito. Maiksi lang ito, mga kababayan. By the way, bago natin ito upisahan, paki-like and share ng videos natin, mga kababayan, and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito, Amy Marcos may mensahe sa kanyang kapatid na si PBBM, mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin. Banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa, talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi namang maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino lumalapit, kanya-kanyang agenda. Ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa, ganito, hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga. Hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari. Okay. Diba? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, na maiksi lang talaga itong video na ipapakita ko. At ito, pag-usapan natin ng mabilisan, mga kababayan, kung bakit natin natanong ito at bakit natin nasabi na
si Amy Marcos hulog dito sa patibong, mga kababayan. Okay? Patibong ni Sara Duterte. Okay, eto, umpisa na. Unang punto, mga kababayan. Unang punto dito, nakikita dito ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan, na meron pa rin itong ambisyon si Amy Marcos sa kanyang political career. O, may political career, may ambisyon ito, mga kababayan. Okay? So, pagkatapos na nakita ni Sara Duterte yung political ambition ni Amy Marcos, mga kababayan, tinake advantage siya ni Sara Duterte. Okay? Kasi ito, yun nga, pag-usapan natin, pwede naman talagang hindi na siya mag-conduct ng Senate hearing doon sa pag-kidnap kay PRRD, mga kababayan, just to protect PBBM. Di ba? Yet, nag-conduct pa rin siya ng Senate hearing. Well, most likely, it could be para kunin yung loob ng mga supporters ng mga Duterte, or could be para i-save yung kaniyang political career nga. Okay? At yun na nga, nakita na ni Vice President Sara Duterte na ito talagang si Amy, gusto pa talagang manalo, gusto pa talagang magstay sa political arena, mga kababayan. Kaya, tinake advantage ito ni Sara Duterte. At ngayon, inendorso. Hindi lang natin alam kung sinong nag-approach, si Amy ba or si Sara ba na i-endorso niya si Amy, o si Amy ba nag-request ni Sara na i-endorso siya. Yet, the fact na i-endorso ni Sara ito si Amy, para ito sa kanyang political advantage. And nang dahil dito, mga kababayan, ito pangalawang puntos natin. Nang dahil na endorso na ito ni Vice President Sara Duterte itong si Amy, kailangan na ni Amy i-denounce si PBBM. Kahit kapatid pa niya yan, the fact na kumampi siya dito or nanghingi siya ng tulong dito kay Vice President Sara Duterte, kailangan niyang i-denounce si PBBM. Hindi bilang kapatid, mga kababayan, of course magkapatid yan. Kailangan i-denounce yung mga ginagawang katarantaduhan ng PBBM administration. Kaya nga ito, nagsalita na siya ngayon, dati walang imik ito, or medyo hint lang binibigay niya, yet ito ngayon, nag-a-agree na siya dito kay Vice President Sara Duterte. Ito, mga kababayan, malaking impact ito. Ito, isipin ninyo. Isipin ninyo. Si Sara Duterte, noong 2022 election, kinuha nila bilang Vice President kasi kailangan nila ng boto sa Mindanao. Doon pala makikita na natin na talagang ginagamit nila si Vice President Sara Duterte. Okay? Yet, noong 2023, 2024, umalis si Vice President Sara Duterte dyan sa kanilang alyansa. Diba? Okay lang na umalis si Sara Duterte. Okay lang na masira yung unit team nila. Kasi nakikita naman ng mga tao na itong mga Marcos, ginagamit lang talaga itong mga Duterte. Walang problema yan. Yet, ito, mga kababayan, itong sabihin nating pagtiwalag ni Amy Marcos dito sa kampo ni PBBM, mga kababayan, ito malaking bagay ito. Isipin nyo, magkaalyansa ito dahil magkapatid. Ang nag-encourage ni PBBM na tumakbo bilang presidente ay si Amy. Nag-encourage ni Sara tumakbo bilang vice president si Amy. At ngayon, again na, magkapatid, isipin nyo, nag-attach yan, magkapatid. Umalis, tumiwalag si Amy sa alyansa ng kanyang kapatid. Anong iisipin ng mga tao dyan? Di ba? Tayo pa naman, mga kababayang Pilipino, ay mataas yung value natin sa family. Kaya nga, meron tayong tinatawag na extended family kasi
kahit anong mangyari, kinukonsidera pa rin natin yung mga taong parte ng pamilya natin. Regardless kung ano pa man ang ginawa nila. Diba? Yet ngayon mga kababayan, kung titignan ninyo, posibleng natuwa dito si Amy kasi inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Yet, medyo mahirapan pa rin siyang kunin ang suporta ng mga supporters ni Sara Duterte. Kasi in the first place, si Sara Duterte hindi naman re-electionist. Sa 2028 pa man siya tatakbo. So basically, yung mga supporters ni Sara Duterte, intact pa rin yan sa kanya. Pero doon kay Amy, questionable yan. Diba? Yet, ito ang lumalabas ngayon na itong si Amy bilang kapatid ng presidente umalis sa kanyang alyansa sa kanyang kapatid. So anong again? Ito, masama ito para kay BBM mga kababayan. So ang iisipin ng mga tao dito na talagang itong mga ginagawa ni PBBM mga kababayan ay marami talagang kabulastugan. Ang pinapalabas nga lang dito ni Amy mga kababayan ay merong mga taong nakapaligid na nag-i-influensya kay PBBM. Yet, tingnan pa natin, ang presidente, anak pa rin niya. Anak tuloy, sorry. Sorry. Kapatid pa rin niya, mga kababayan. So regardless kung sinong nakapalibot dyan, kahit pagtakpan niya ni Amy na ang mga taong nakapalibot dyan, yung may gawa niyan, still, yung kapatid pa rin niya ang presidente. Ang iisipin pa rin ng mga tao na ang lahat ng may gawa niyang kabulastugan na yan ay kapatid pa rin niya. Hindi pa rin niya maaalis-alis sa mga tao, sa isipan ng mga tao na ang namumuno ng bansa natin ngayon ay kanyang kapatid. Di ba? So kahit mag-mention pa si Amy mga kababayan ng ilang pangalan na sinasabi niyang nasa paligid ni PBBM, wala, papunta pa rin yan sa kanyang kapatid. So basically, parang nakuha nga ni Amy Marcos yung, sabihin natin tiwala ulit ni Vice President Sara Duterte, yet posibleng nahulog siya sa patibong dito kasi the fact na inendorso siya ni Vice President Sara Duterte, nasisira yung pangalan ni PBBM dito mga kababayan. Diba? Lalong nasisira. Anyway, sira na naman yung pangalan talaga. Pero at least kung nandun siya, hindi siya tumiwalag bilang kapatid. Parang iisipin pa rin ng mga tao na kalaban si Sara Duterte. And unfortunately ngayon, lalo na yung mga loyalista sa mga Marcoses, makikita nila na, nako, isang Marcos kumampi sa Duterte. Ano iisipin ngayon nila? O, di ba? Oh, ito nga tinatawag natin dito na parang divide and conquer mga kababayan. Na-divide ni Sara itong dalawang Marcos mga kababayan. Okay? Kasi ang pangit tignan, magkapatid kayo, nag-aaway kayo dahil sa politika. O, tignan nyo yung mga Binay. Di ba? Yun nga, sasabi natin, okay lang si Sara humiwalay kasi ginamit nyo lang naman si Sara. Pero ikaw bilang kapatid, umalis ka sa alyansa ng kapatid mo, nako. Questionably po yan. Okay? Ito. Kung mananalo man si Amy bilang senador dahil inindulso ni Sara Duterte mga kababayan, ang masasabi natin dyan ay win-win solution pa rin yan. Oh, bakit? Oh, na-take advantage ni Amy yung endorsement ni Sara Duterte, and then eventually kung gusto nilang i-impeach si Sara Duterte at yun ito na nga may nakaambang impeachment trial, pwede tayong pwede nating ma-expect si Amy na talagang boboto against dyan sa pag-impeach kay Vice President. Kasi mga kababayan, ito last chance na ito ni Amy.
nagpapasalamat na nga ito dahil kahit papano, kahit nagkagulo na itong Marcos at mga Duterte, at least ngayon nakakuha pa siya ng suporta dito sa isang Duterte. At ito na nga, last chance na niya ito. Oh. Kung darating ang araw na tatraido rin niya, pa rin niya, itong si Sara Duterte, nako, wala na talaga. Kahit sino pa mang Marcos ang papasok sa politika, wala na. Wala na talaga. Oh, kapag gawin niya ni Amy, ha? Ito, yan. Klaro yan mga kababayan. Ito. Kumpiyansa si Sara Duterte mga kababayan na i-endorso itong si Amy kasi alam ni Sara Duterte na matatalino itong mga supporters niya. Alam ni Sara na kahit endorso man niya si Amy, itong mga supporters ni Sara, iniisip pa rin ni Sara na itong mga supporters niya, magdadalawang isip pa rin na suportahan ito. Kasi nga Marcos. Kasi nga, ang daming kabulastugan na ginawa ng kanyang kapatid at ngayon lang siya nagsalita dito mga kababayan. Oh. Kaya medyo mahirap kunin yung mga supporters ni Vice President Sara Duterte para doon kay Amy. Posible meron sigurong mga talagang susuporta dito kay Amy. Kaya nga tayo sinasabi natin sa isang video na open pa rin tayo dito kay Amy. Pero as of this time, medyo questionable pa. Medyo hindi pa natin ito kinukonsider si Amy kasi nga Yet, malayo pa naman yung election, may ilang araw pa, evaluate pa rin natin ito si Amy mga kababayan. Okay? Again, hindi natin sinisara yung pintuan natin kay Amy, yet ito, evaluate pa rin para sigurado tayo dito. Okay? So, kung ano man mangyari dito mga kababayan kay Amy, sa political career ni Amy mga kababayan, itong si Sara Duterte, intact pa rin yung mga supporters niya kahit hanggang sa 2028. Di ba? Regardless manalo or matalo si Amy bilang senador, yung mga supporters ni Sara Duterte, sa kanya pa rin yan. Di ba? Hindi ibig sabihin niya na kapag matalo si Amy, yung mga bumoto kay Amy ng mga supporters ni Sara ay aalis na. Hindi. Stay intact pa rin yan. Kaya nga, for example, ako, halimbawa, kung makapag-desisyon ako na hindi buboto kay Amy, intact pa rin yung support ko kay Vice President Sara Duterte. Di ba? At ito mga kababayan, silently or indirectly, kinonfirm ni Amy dahil sa pag-endorso ni Sara Duterte, dahil sumanib talaga. Kumampi siya dito kay Vice President Sara Duterte. Indirectly inamin niya na ang daming kamalian ng administrasyong Marcos ngayon mga kababayan. Walang sino mang undersecretary ng PCO na pwedeng ilusot yan. Kahit ano pang sabihin ni Attorney Claire Castro mga kababayan para magiging mabango itong Marcos administration, kahit ano pang gawin nilang panloloko dyan sa statistics nila, kesyo bumaba na raw yung crime rate. Nang dahil dito sa ginawa ni Amy, yung mga tao hindi maniniwala dyan sa sasabihin nila. Kasi ito mismo kapatid niya. O, di ba? O, ngayon, anong sinasabi ng Malacanang ni Attorney Yusek Claire Castro? O, kasi nga raw, mas maitim yung time ni PRRD daw. Nako. Kaya nga tuloy walang maniniwala sa inyo kasi iniisip nito ang trabaho niya ay banatan itong mga Duterte. Sa pagbanat niya sa mga Duterte, lalong napasama ang kaniyang amo. Di ba? Mag-comment kayo dito mga kababayan. Ito simple lang, di ba? Ito talaga ay patibong. Ito
mga kababayan, ito yung nakikita ko ha, na ito ay patibong ni Sara Duterte ito. O kahit may impeachment si Sara Duterte, kahit sabihin natin manalo yung mga grupo ni PBBM ng mga senador at i-impeach si Sara Duterte, the fact na kumampi itong si Amy, mga kababayan, alam ni Sara na morally panalo na siya. Di ba? Morally panalo na siya. Kasi sumang-ayon itong si Amy dito kay Vice President Sara Duterte at kumontra itong si Amy sa mga pinaggagawa ng kanyang kapatid, mga kababayan. Di ba? Kasi of course, alam naman natin na yung impeachment na yan ay political yan. Di magdepende yan kung marami ang kaalyado mo or hindi. And unfortunately ngayon mukhang dadami yung mga kaalyado ni PBBM na papasok sa Senado kasi nga nako, may mga magic na lumabas ngayon sa social media patungkol dyan sa online voting, mga kababayan. Ngayon hindi pa natin pinag-usapan yan yet. Tinitingnan na natin kasi ang dami talagang lumalabas. Mga videos pa. Mga videos yan, hindi yan deepfake ha. Baka sabihin nila deepfake. Pero tinitingnan pa rin natin, confirm pa rin natin kung talagang totoo ba yan, mga kababayan. At wala pa tayong nakikita or narinig na statement galing sa COMELEC, mga kababayan ha. Anyway, later pag-usapan natin yan kung ma-validate na yung information na yan. Okay? So, dito na lang po muna tayo. And then, paki-like and share ng videos po natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.